Yes. Hello, guys. So, welcome to the next module of our class. Ito yung the ratios that really matter. Investment management, syempre, financial management per se, talks about analysis of financial statements. Last time we spoke about um, investment and fundamental analysis, di ba? Now, yung sa fundamental analysis, if you go through that, you will end up with ratios. No? So ito yung financial ratios that you will be using in order to analyze which company is worth buying. No? So yeah, so without further ado, welcome to module 4, the ratios that really matter. Yeah. So let's review financial statements. So first of all, we have balance sheet. By the way, kung hindi ko sure kung nakaabot na kayo dito sa topic na to, no? And if not, so I'll just review it. So sa balance sheet, you have two sides, no? The assets on the debit side or left side, and then dun sa kabilang side naman are liabilities and capital. If you'll notice, syempre, they are equal. Both sides will have the same total. Assets is equal to liabilities plus capital. Yan. So, ito yung example natin, no? Titignan ko kung may mali ako, eh. So, we have cash. Cash is an asset, di ba? Land is part of that. Building and improvements. Ito siguro sa company na to, yung building at yung improvements ay sa kanya, no? Investments, ayan, nag-invest siya sa treasury bills, sa stock market, time deposits. Then they have equipment, okay? They have furnitures and fixtures, okay? Mga ano yan, mga office tables siguro, mga dividers, and then inventories, ito yung kanilang binibenta, maaaring merchandising sila, no? Mga goods, products, and then they have accounts receivable, and then they have other assets. So pag inad lahat yan, we have total assets. On the right side, on the credit side, meron silang utang na 1.9 million. Then they have other liabilities. Ito yung main liability. Then they have other liabilities, maybe mga short-term to, maaaring withholding tax payables and all that. Iniwalay lang nila, no? Yung iba, ang nakalagay dito sa accounts payable ay long-term and short-term liabilities. Kaya nila ginagawa yun kasi gusto nilang ihiwalay yung mga need nila na long-term pa, no? Ano yan eh, para sa cash flow. So for example, if this is short-term liabilities, 80,000, ko-compare niyan sa cash. So hindi ka dapat pwedeng bumaba ng less than the short-term liabilities. Pero in this example, hindi siya short-term, other liabilities siya. But you can also consider it that way. So in this case, you can say na si 450 kayang bayaran si 80, right? In fact, dapat nga binabayaran niya kung talaga bang, it's something that's really needed. Ayan, so total liabilities 1.9, and then they have the equity shareholders. Ito yung total capitalization ng company, 20 million, and then they have retained earnings of 2.3 million. Ito yung kinita na nila so far, no? So they have 24.362. Ngayon, ang isang nawawala dito yung mga accumulated depreciation, no? So anyway, hindi naman to accounting class. So maaring it's buried somewhere here, maaring hindi pa to nakakarating sa end of the year, kaya wala pa siyang accumulated depreciation, maaring sa end of the year siya naglalagay ng depreciation. Anyway, so this is yung financial statements, no? On the other hand, or moreover, ito naman yung tinatawag natin income statement. Ang income statement ay ito yung income saka lahat ng expenses. So, ayan. So, for example, we have the sales or revenues. Ayan, 2.4 million. Cost of sales, kung ito ay merchandising, ito yung halaga nung binibenta nila. Hindi yung price ng pagkakabenta, but yung tunay na halaga. So, for example, kung ito ay manufacturing, ito yung lahat ng raw materials, lahat ng inputs para makaproduce ng goods, no? Kung ito naman ay binili nila and then binenta nila, nagre-retail sila, ito yung tunay na cost ng pag-acquire nila. Yan, so yun yung cost of sales.
Then afterwards, siyempre, ma-minus mo lang yan, no? 2.4, subtract 2.4 minus 1 million, 1.4 million. And then they have other income from their investments, 68,000. So, yan ang total income nila. So, yung iba dito, yung mga sales and revenues, ano pa yan, no? Naka-subdivide. May mga subsidiary pa yan, ang tawag doon, no? May ding sales ni ganitong product, sales ng ganyang product, sales ng ng kung ito ay multi-tier na company, no, pwedeng ang kanyang sales o revenue niya sa kanyang retail store, revenue niya sa kanyang rental. Halimbawa, 'di ba sa kanyang building, nagpaparenta siya, pwedeng hiwa-hiwalay 'yan. No? So in this case, hindi na, in this example, hindi ko na 'yung ginawa. So pag in-add mo 'yan, 2.4 minus 1 million, 1.4 million plus 68,000, yan, 1.468 million. On the right side, well, hindi naman talaga to right side, no? Sa tunay na buhay, isang diretso lang yan. So, we have all the expenses, salaries and wages, yung mga pasweldo niya, benefits, 130,000, administrative expenses, other expenses yan, no? Kung titinan mo to sa tunay na buhay, yung administrative expenses, ito yung mga, naka-breakdown pa yan, no? Yung OPEX talaga, operating expense. So, nandiyan dyan yung mga light, water, utility, internet, phone, lahat yan, no? Nandiyan dyan. Fuel, transportation, representation, yan, nandiyan dyan lahat yan. So, pag inad mo lahat yun, ito yung total expenses before depreciation. Kailangan yun kasi nagko-compute tayo ng EBIT eh. Oh, dito na yung depreciation expense. Although kanina sinabi ko na maaaring doon sa statement na pinakita ko dito. So, yan, walang depreciation. Well, this is just an illustrative example anyway. So, naglagay ako 128,000 dyan. Yan. So, we have expenses. So, 1.468 minus 1,000,002 and then minus 128,000. Okay? So, we have the EBIT, earnings before income taxes, and then we have the taxes. So, ito na yung net profit. Ayan. 238,000. So, lahat ng to ay nasa financial statements. So, bago kayo mag-invest sa isang company, mas maganda titingnan nyo muna itong lahat ng to. Alright? Okay. Ano bang gagawin natin dyan? So, ito yung mga indicators, no, na tinitingnan natin. So, first of all, yung example kanina, 2.4 minus 1 million, 1.4. Ito ay isa sa mga indicators, no, which is yung tinatawag natin na GPM or gross margin or gross profit margin. 1.4 divided by 2.4, we have 58.33% gross profit margin. Ngayon, taken per se, ano ba ibig sabihin yan? Di ba? Kasi, nako-compute mo, ano ibig sabihin ng GPM na 58%? Kaya ibig sabihin niya, sa bawat ₱100 na lumapasok sa revenue, 58 centavos doon ay gross profit. Ibig sabihin din yan, yung kanyang cost of sales will just be 100 minus 58, so about 41.67%. Di ba? So, okay ba yun, sir? O hindi naman? So, depende sa industry na ginagalawan ng company na to. Kung gusto nating malaman kung okay yan o hindi, no? Lalo na kung ating yung company yan, dapat tingnan natin dun sa mga benchmarks niyan, no? Pwede mong tingnan yung kapareho mong company. So, for example, ito ay Pure Gold. Maaaring tingnan niya yung sa pareho niyang company na nagre-retail din, mga grocery items, so wholesaler din, no? Kung Walter Mart dati nung hindi pa may-ari, di ba ngayon kasi binili na ni SM si Walter Mart. So, yung SM versus Walter Mart, tinitingnan namin yung kanyang profit margin. Sino mas maganda, no? Ang profit margin. So 58%, okay na rin 'yan, no? Lalo kung retail ka, okay naman, no? Pag ikaw ay nasa manufacturing, medyo mababa 'yan. Kailangan mas mataas pa diyan kasi ang daming mababawas pa pag nasa manufacturing ka, no? Kaya the bigger the profit margin, the better. Kasi sa pagdami ng pinoproduce mong goods, dapat tumataas din yung sales mo, no? Of course, dito hindi yan malalagay sa cost of sales hanggang hindi pa siya nabebenta. Kaya yung mga nasa bill of materials, raw materials, lahat yun ay hindi pa yan pumapasok diyan. Of course, kung hindi niyo pa yun napag-aaralan,
maririnig nyo din yun later. Basta ang mahalaga dito is, yung cost of sales is yung cost ng mga goods na nabenta mo na, no? Yun. So kung nasa canning yan, yung cost ng bawat lata na, binibilang nila yan eh. Kino-compute nila yan, no? Sa kaya yung iba diyan naka-SAP, no? System yun, no? ERP, na tinitingnan nila sa bawat galaw, kung sa bawat move niya from face to face, kung magkano yung isang can, for example, kung halimbawa century canning yan, yung bawat isang can, yung laman niyang ano doon, no? Sardines, lahat yun nako-compute yan depending on the weight, etc. So may inventory, matindi ang inventory management nila dyan. Kaya malalaman niya kung magkano talaga yung cost of sales. And by the way, itong cost of sales na to versus yung revenue, ito yung tinitingnan maigi ng mga operations manager. So pag ang course ninyo, ang program ninyo ay operations management, ang gusto ninyo mababa yan, o pababain ng ano yan, ng mga IE, ng mga operations manager, OM, no? Yan ang trabaho nila, pababain yung cost of sales, no? Kasi the lower the cost of sales, the greater the gross profit. Okay? So iba-iba kasing department, iba-iba ang mandate nila eh. Halimbawa, kung ikaw ay naman nasa accounting, ang gusto mo pababain naman yung OPEX, no? Magpatay kayo ng ilaw, yan. Dapat wala nang papasok na Sabado pag hindi naman, something like that. Yun ang mga tinitingnan naman ng accounting. Pero ito, tinitingnan din nila yan. Saan ba makakabili ng murang goods na ganyan? Mas mura, something like that. Okay, so ito the higher the better. Okay, another one, syempre, mas importante, in a way, mas importante to dahil ito yung final profit eh. Kahit ang taas ng gross profit mo, ang dami mo na mga expenses. So, ang net profit mo will be the final income kasi. 'Di ba? So, dapat i-divide mo yung net profit versus the sales and revenues. Pag dinivide mo yan, ang tawag dyan is net profit margin. So, ano ibig sabihin na naman ito? Ang ibig sabihin niyan, sa bawat 100 piso na nabebenta mo, almost 10 pesos, 100 piso, 10 pesos, o 9 pesos and 92 centavos ang final profit doon. O, sir, matakas ba yan? Again, depende na naman yan sa industry natin. Kung saan kang industry, no? Ang net profit margin na 9%, kung ito ay nasa retail, final profit, pwede na yan. Kaya nga ang maganda dito, bumili yung company ng yung meron nilalabas si Business World eh, yung top 5,000 corporations. Naka-segregate yan bawat yung bawat industry code, sino mga company, leading companies na nandoon. Pwede niyang gawing benchmark yan para malaman niya kung ano ba dapat ita-target niyang NPM. Dito mo sasabi na alangan namang hindi ka gumastos, alangan namang walang administrative expense, alangan namang hindi ka magpasweldo, 'di ba? Alangan namang hindi ka magbayad ng tax. Ayan. Alangan namang yung mga gamit mo ay hindi nagde-depreciate. So lahat 'yan ay necessary expenses eh. Pero titingnan mo pa din 'yan. Baka sakaling may matitipid pa diyan. So halimbawa, sobrang laki ng salaries and wages 522,000. Baka po puwedeng actually 522 plus 130 pa 652,000 divided by 2.4 million. So lumalabas almost 25% ng expense ng ano natin sa analysis natin, sa cost, no, ng sales. Yung OPEX, no, 25% goes to salary. Baka po puwedeng ibaba natin 'yan. Or baka ang ibig sabihin nun, hindi masyadong mataas ang nage-generate na sales nitong mga taong 'to, no? Kaya nga sa manufacturing, alam niyo guys, sa manufacturing, halos ang office staff, walang halos 'yan. Kasi ang tawag niyan sa ano is yung, sales per employee. Tinitingnan nila 'yan. Isa sa mga metric 'yan, although hindi ko na ginawa 'yan dito kasi, hindi naman tayo ano talaga, pero sa tunay na buhay, tinitingnan nila 'yan. Ilan ang employees ko, ilan ang sales ko, magkano ang sales per employee. Isa sa mga metric nila 'yan at may mga benchmark 'yan sa bawat, industry. So, sa manufacturing, malalaman mo kung ilan dapat talaga yung tao mo, hindi yung dagdag ka lang ng dagdag, kulang tayo rito, hindi. Tingnan mo muna yung bottom line mo, baka wala ka ng kita, 'di ba? So dito, kung gusto mong mag-improve dito, titingnan mo 'yan. Teka, mukhang ano tayo rito, tagilid tayo rito. Sino puwedeng i-retire diyan, o kaya baka meron na diyang hindi naman napasok lagi or whatever. Memohan na 'yan para kung gusto niyang mag-resign na siya, something like that, 'no? 'Yan yung profit margin. Again, the higher the better.
So, ang isa pa is ROA, hindi si Duterte, ROA, return on asset. Return on asset is nasa profitability ratios 'to, no? Ang profitability means how profitable, the company is, of course, and how good the company is in using its asset, no? Kaya ito again, the higher the better 'to. Sabi dito, ROA gives an idea as to how efficient management is at in using its asset to generate earnings. Napakasimple lang naman ng idea, eh. Marami kang asset, dapat malaki din yung nage-generate na revenue diyan. Okay, so example, ayan, ang net profit 238, so net profit divided by total asset. Ang kanyang total asset 24,000,000, 238,000 lang ang profit niyan. Ano ibig sabihin nun? 0.98% lang ang ROA. Ang bawat asset niya wala pang 1% ang nage-generate na net profit, 'di ba? Ngayon i-a-analyze mo 'to dito, tingnan mo bakit gano'n ang laki ng asset natin wala naman masyadong profit. Oops, yung building kasi, 'di ba? Ang laki ng building 18,000,000, eh. Kaya dito sa puntong 'to makikita mo diyan, naku 'pag nag-depreciate pa 'tong building na 'to, kasi ang building ang depreciation niyan 40 years, eh. So, 18 times 2.5%. Bakit 2.5%? Kasi 100 divided by 40, 2.5. Or gusto mo yung 18,000,000 divided by 40, yan ang magiging depreciation niyan a year. Hmm. Ang divided by 10 yan 1.8 million, multiply mo by 4 yun, o so 720, tama ba? Ay divide by 40 pala 'no. So, ang ibig sabihin is, ah, bawat taon, bawat taon ay 18,000,000 divided by 40, 7, tama ba? 7,000,000. Hindi, 1.8 divided by 7,000,000. So, mga nasa 2 to 3 million per year. Compute na nga natin. 18 divided by 40 is 9/20, almost 4.5, 450,000. Tama ba? 450,000, tama. So, almost gano'n, mga nasa almost 500,000 per year, divide niyo na lang. Yan yung dapat nade-generate na sales kasi nade-depreciate ka ng gano'n, eh. So, diyan mo makikita how good the decision of the management to acquire its own building. 'Pag hindi ka nakakapag-generate ng malaking profit ta's ang building mo malaki, ibig sabihin lang yung building mo unutilized. Meron kang mga bagay dun na dapat gamitin mo yung building mo for. So, halimbawa 'pag ganyan kalaki ang building improvements, ibig sabihin baka may second floor diyan na puwede mong gamitin as paano, maaaring iparenta mo, may call center dun sa taas, bahala ka na dun o kaya merong nag-aano, open ng ano diyan 'no, laundry sa baba o retail store, magdala ka ng ilagay ka pa ng isa pang ano mo diyan, isang, store mo diyan. So, lahat ng yun ay ina-analyze mo kasi knowing na ang ROA na 0.98% is mababa 'to. Ngayon kung ito ay bangko, ang bangko kasi ang benchmark ng bangko 1.5%, eh, or less. 1% medyo okey na, eh. Bibihira ang bangko nakakaabot ng 1.5% na ROA. Kasi ang laki ng asset nila, eh. Remember yung mga deposit liabilities, ibig sabihin lahat ng nagdedeposito sa kanila nasa credit side yun, nasa accounts payable yun. So, kailangan nagagamit ng bangko lahat yun. Hindi porke malaki yung deposit, kumikita na si bangko. In fact, loss nga niya yun, eh. Expense niya yun, eh. So, dapat nga magagamit niya yun. So, ito may benchmark 'to, 'no. Again depende na naman sa, industry. Sa bangko 1.5% yan. So, ikumpara mo sa 1.5% na ROA, if that's something na gusto mong ma-achieve, mababa 'to. So, kailangan either tumaas ang net profit, magkaroon ka pa ng ibang mga sales aside from this normal sales, or yun nga, ibig sabihin nagkamali ng ano yan, nagkamali ng bili ng or baka naman kasi ang desisyon naman dun, eh, yung building kasi sa'tin yan, eh, hindi natin nagagamit. 'Di mas mabuti kahit papaano ay nagagamit natin. Ngayon kung ganito nga ang indicator, ang ibig sabihin niyan kailangan magamit pa yung building. Meron pa dapat gawin diyan. O halimbawa, kung ito ay school 'no, of course hindi ito school, eh, pero kung ito ay school at hanggang Friday lang 'yan, ay gawin niyo dapat may Sabado kayo o kaya meron kayong night classes para ma-utilize pa yung school, something like that. Of course 'pag ginawa mo 'yun, tataas naman ang expense mo sa light, sa overtime. So, lahat 'yun binabalanse ng isang entrepreneur. Kaya nga mahirap mag-business akala niyo ba?
Mabuti ang empleyado pagtapos ng ang kanyang shift uwi na lang siya. Pero ang manager tinitingnan niya pa lahat 'yan, lalo yung may-ari ng business. Kaya ang hirap-hirap na binabalanse mo lahat 'yan. Kung kayo ay may-ari ng business 'to baka mamaya sabihin niyo, "Teka ang dami nating tao, 522,000 teka tanggalin natin yung ibang tao natin." Oh, 'di ba? 'Yun ang unang-unang tinatanggal yung tao, eh, kasi yung building 'di mo naman matanggal, 'di ba? Kaya bago kayo magsabi for example na o magmarcha sa streets na taas ang sweldo, whatever, imaginin niyo muna kung kayo ba ang may-ari, sa tingin niyo anong gagawin ninyo, 'di ba? 'Yan. So again, ROA, the higher the better. So return on equity is also profitability. Tinitingnan nito how much profit a company generates, with the money invested by the shareholders. Ayan. So return on equity is yung net profit divided by the total equity. Ngayon siyempre yung retained earnings kasi ganito yan guys, yung retained earnings, ito yung earnings na nage-generate niya as of the moment na hindi pa napaghahati-hatian. Oh, ito yung original, 20,000,000 dineposit nila yan sa sarili nilang account kasi ito yung kanilang kapital na umpisa. Ito na yung kinikita ng kapital nila. Kaya sa ngayon kung tutuusin 2.3 divided by 20,000,000. Oh, 'di ba? So more or less yan ang kanilang yan ang kanilang return. Ngayong taon na 'to, nag-return na naman sila ng 238,000. So 'pag dinivide mo 'yun dun sa total nitong dalawa, 'yan ngayon ang ROE ng taon, which is 10.63%. Ngayon, merong ano 'to, meron ditong maraming analysis dito. 2.3, andiya diyan, idle, well, kung hindi pa 'to ginagamit, idle 'yan. Ah, ang iyong net profit another 238,000. Titignan mo yung mga liabilities, meron na bang kailangan i-retire diyan or something. I-retire means bayaran mo na para mawala na yung mga accounts payable. And then 'pag nakita mo malaki-laki pa yung cash mo, puwede ka ngayong maglagay ng mga dividends. Yung dividends na binibigay mo sa mga investor, binabawas mo ngayon diyan sa retained earnings. Meron diyan tinatawag na retained earnings na associated with the dividend payout. So usually diyan siya nagbabawas. Siyempre hindi sa equity or sa shareholders equity. Pero itong 10.63% medyo okey na 'to 'no. Pero kung ito ay malaking-malaking company, ayos na ayos 'tong ROE na ganito 'no. Lalo yung mga tinatawag nating cash cow. For example, if you think about big companies like PLDT, ah, mag-ROE ng 1% 'yan. Well, hindi naman siguro 'no, malaki din naman pala si PLDT. Pero yung malalaki talagang company 'no, 'pag yan nag-ROE ng 10%, malaking bagay yun. Kasi imagine mo kung ang equity mo nasa 2 billion, ang 10% means 200 million. Kumita ka ng 200 million sa 2 billion, 'di ba? Malaki yun, sobrang laki 'no. Kaya pagdating sa paglaki ng company lumiliit na 'to, eh, 'di ba? So, kung name-maintain mo yung ROE na yun na malaki, ibig sabihin lang ay, maganda yung iyong, profitability, okey? Ngayon, for the sake of, investment, sabi ng ating mga fundamental, mga value investors, guru, Warren Buffett for example, yung kanyang teacher si Benjamin Graham, ang tinitingnan niya diyan na ROE nasa mga 16-17%. Oo, merong dahilan 'yun kung ba't nila inano 'yun 'no, nilagay. Ah, nung nabasa ko yung security analysis ni Benjamin Graham, tie up niya 'yun sa return ng triple A bonds, noong araw, mga 1920s ganyan. Saka tinitingnan mo dun yung 16% or more or less, kasi 16, percent na ROE means every year nag-i-increase yung kanyang equity ng 16%, 'di ba? So 'pag titingnan mo yun, 16%, maglagay ka na naman ng panibagong 16% over the 16% and then another 16%. Makikita mo kung gaano kalaki yun, in 5 years. So teka, kumpitin ko na para talagang ano tayo, believable. Ayan, so sandali lang, ayan. Calculator, saan tayo maglalagay? Ganun. Teka lang, iba 'tong tinitingnan ko, eh.
Ayan. So nga pala dun sa ating ano, yung ating, mga nakalagay sa canvas, sagutan niyo lang yun ng sagutan. Um, para hindi naman siya masyadong mahirap, yung mga lalimang essay dun 'no, whatever you thought about the topic, the issue, you really don't need to give me a lot of, answers 'no. Pero siyempre, makikita mo naman yung effort ng estudyante 'pag, talagang pinag-isipan niya o ginugol niyang maigi yung answer. Joke. Siyempre mas maganda yung sarili mong words, okey? So 1.16 or 16% 'pag, nagdalawang taon 'yan, ibig sabihin 35% na 'yan. 3 taon, 56%, 4 na taon, 81%, 5 taon, 2.1. Ano ang ibig sabihin nun? Kaya ginagamit yung 16%, more or less within 5 years nagdo-double yung money mo, 'no? Kaya yung 16% halos 20% yon one time kung simple interest sa 5 years, 'di ba? Kaya paano makikita yun? Oh, so ano ibig sabihin niyan, sir? Ang ibig sabihin niyan sa Bloomberg kasi naglalabas sila ng 5 year na data. Kung makikita mo na yung kanyang equity, 5 years ago at saka yung equity niya siyempre 5 years from now, which is 5 years ago saka yung ngayon. Kung nakita mo na nagdoble, ibig sabihin nag-return ng 16% yan. 'Pag hindi nagdoble, hindi ka na kailangan mag-compute. Alam mo na hindi mababa yan sa 16%. So gano'n ang dahilan, 'yun ang dahilan kung bakit yung mga value investors hindi na sila nagko-compute na tinitingnan nila nagdoble ba the last 5 years. 'Pag nagdoble ibig sabihin, okey beyond 16% yan. Saka lang ako magtitingin ng ibang indicators. So isa sa mga great filter na yan, yan yang ROE na yan. Ngayon kung ayaw niyo naman yung gano'n, masyado namang parusa siguro yun lalo na ngayon pandemic, eh, di titingin ka ng ibang indicator. Pero kung gusto mo talagang masala yung mga good companies, tingnan mo yung, either yung sales 5 years ago, ngayon. Net income 5 years ago, ngayon. Okay? ROE 'no, or yung kanyang retained earnings, plus yung shareholders equity, yung total nun, then afterwards. Asset, tingnan mo afterwards. So tingnan mo kung gaano kalaki yung kanyang, increase. So 'pag nakita mo na hindi nag-increase, so medyo may red flag ka dun. Siguro 'pag nagkaroon ka ng 2, 3 red flag, ayaw mo na dun sa company, o di okey. Kaya nga sabi nga ni Warren Buffett, "It takes me only 30 seconds to know if the company is not worth investing." So because tinitingnan na lang niya yun, okey? Solvency, o ano yung ibig sabihin ng solvency? Ang solvency tinitingnan niyan yung debt over equity. Ano yung debt? Yung utang. So 1.9 divided by the total equity, ayun. So dapat ito, ito the lower the better. Kanina yung ano, the higher the better yan. Ito, the lower the better. Kayang-kayang bayaran yung kanyang liabilities, 'di ba? Kung tutuusin, 8.85% lang, eh. Sa'kin dito dapat lesser than, 50%, lesser than 50% yung, yung kanyang, debt to equity. Okay? So dapat, titingnan niyo 'yun. 'Pag masyadong mataas yung liabilities, hindi mo 'yan, ibig sabihin hindi kaya ng company na ano 'yan, na bayaran kasi ang laki, 'di ba? Kailangan mag-generate siya ng cash, mag-generate siya ng ibang assets para ma-retire yung liabilities. Lalo na 'pag sobrang laki na niya, mga 60%, wala, pampabigat sa company 'yun kaya hindi siya nagiging solvent. So ito is a company na kayang-kaya niya, 8% lang, eh. In fact, puwede na nga niyang i-retire 'yan. Ibig sabihin puwede na niyang bayaran 'tong mga accounts payable na 'yan, okey? Debt to asset is another ano ng solvency 'no. Imbis naman na equity ang dine-divide niya dun sa total, ah, assets. Gano'n din ang concept nito, the lower the better. Mas mataas ang debt to asset mo, ibig sabihin maraming utang yung company. So, siyempre nangungutang naman talaga yung company 'pag hindi niya kaya 'no. Saka talaga namang may mga ano 'yan, may mga, ah, advances na binibigay na hinihingi sa kanila, na kailangan niyang bayaran, ang withholding tax payable kasama 'yan, 'di ba? May mga advances yung kanyang client sa kanya, so siyempre hindi naman sa kanya 'yun. So lahat 'yun naka-lodge sa accounts payable, 'di ba? Accounts payable niya sa sarili niyang sarili niyang empleyado, 'di ba? Yung retirement fund, maaaring nakalagay 'yan diyan sa liabilities.
Siyempre asset yun, pero at the same time kung naglalagay ka ng paunti-unti diyan, lalo sa malapit na mag-retire na mga employees, siyempre meron 'yan 'no, liabilities din 'yun, para hindi mo nagagalaw. So hindi talaga po hindi naman talaga believable na walang liabilities yung company 'no, o hindi believable, hindi naman talaga usual na meron. Na wala pala, 'di ba? So laging meron 'yan, most of the time meron. So ang mahalaga lang is dapat mababa siya. Ah, Sa'kin dapat less than 50%. Pero in this case, 8% lang. Ibig sabihin okey siya. Okay, so anong reminders? In profit margin, sinabi na natin 'to, the higher the margins, the better. In profitability, the higher the percentage, the better. In solvency, the lower the debt to asset or debt to equity, the better. For banks, so yung sinasabi ko 'no, the higher the better. 1.5%, yung standard niya dapat 1.5%, pero I think in the past few years, iilan lang bangko nakakaabot ng 1.5% return on assets. Kaya nga kung gusto niyo dito, ibaba niyo ng konti ito, gawin niyo mga 1.25, 1% kasi baka mamaya wala ka ng mapili 'no, sa sobrang taas ng standard mo. Ayan, parang ano din 'yan. Okey, joke lang 'yan. So ito yung 3 common value indicators. Ito na ngayon talaga yung the indicators that really matter. Tinignan lang kasi natin yung sa financial statements, eh. Ngayon kung wala ka ng panahong tingnan yun, minsan ito na lang ang tinitingnan ng mga value investors agad 'no, knowing, well, given, binibigay na niya na given na, "Oh, okey na yang company-ng 'yan, imposible namang mailista 'yan sa blue chips ng hindi talaga siya okey." Kaya sigurong bayaran yung utang niya, ganito, ganyan. Halimbawa, Ayala yan, Globe yan, Jollibee yan, I'm sure kaya-kaya nila yan. So 'pag gano'n ang iyong attitude at sa tingin mo naman, eh, lahat yan, eh, okey ng companies, kasi sa'kin isa sa mga main filter yun, eh, yung debt to asset, debt to equity, isang main filter yun. Yung mga profit margin parang minor na siya, eh, pero yung debt to equity is one, talaga na tinitingnan. 'Pag wala ka ng time tingnan yun at ito naman available 'to usually 'no, sa mga sites, puwede mo ng tingnan yung common value indicators, which are siyempre price earnings, price sales, price to book. So 'pag sinabi mong price earnings, ito yung current share price compared to the per share earnings. So price, yung price niya sa market, which is the market value, divided by the total earnings of the company. So ito, isang ano 'to, tatandaan ninyo, whenever we say a company is cheap, 'pag sinabing cheap ang company, hindi mo dapat tinitingnan yung share price niya. O halimbawa, ang share price ng Globe 2,000 plus, ay ang mahal, hindi po, hindi gano'n. Ang titingnan mo yung price earnings, price share, at saka price to book. Yun yung 3 indicators. But most particularly, price earnings. May ibang tao na ang tinitingnan niya pre-E lang, tapos na. Puwede rin naman kasi yan ang kumbaga, the summary of it all. 'Di ba, kung titingnan mo, ang kabaliktaran ni price over earnings is earnings over price, which correspond to what we call the yield rate. Kumbaga parang, magkano magbibigay ako sa'yo ng 1,000, magkano kikitain niyan, 'di ba gano'n 'yun? Ang kikitain ng 1,000 mo, 100. Gano'n, magkano 'yun, 100 divided by 1,000, 10%. 10%, 'di ba? 'Pag binaligtad mo 'yun, 10% is 1,000 over 100, which is 10. So 'pag 10%, ang price earnings nun ay 10. Okey, kasi binaligtad mo lang. Baliktad meaning sa mathematics yung mathematical inverse, 'no. So 'pag 12 ang price earnings, 1/12. So which is about 8%. 'Pag ang kanyang price earnings ay 7, 1/7, 14%. Something like that. So gano'n yung ano, so ang price earnings, the lower the better. Ayan, so ayan na yan, sinabi na natin. So ito example lang 'to ng Ayala Corp dati. Halimbawa ang price niya ay 565, tapos ang kanyang earnings ay 15.82, ang price earnings niya 35. Ito yung time nun 'no, siyempre tagal na 'to, 35 times. Kung tutuusin 'tong 35 times na 'to, malaki 'to. Ibig sabihin niyan, all odds being equal, ang tawag dun sa economics ay ceteris paribus, it will take you, kung hindi nagbabago yung earnings, at yung price hindi rin nagbabago, it will take you 35 years para makuha ulit ang pera mo. Pero Ayala Corp kasi yan, ang Ayala Corp ay talagang tumataas ang presyo. Kaya ang nangyayari, hindi mo hinahabol 'to.
Ang hinahabol mo yung total share price. Okay? So, meron ka pa ulit yung tinatawag na SM Prime Holdings. So, SM Prime Holdings, sino ba yan? Si ano yan, no? Si Henry C. and the C. Clan. So, ito yung kanilang real estate. No? So, example, 1892 yung kanyang presyo, ang kanyang earnings, 0.52. Again, ang taas ng kanyang price earnings, 36. Pero ito kasi yung time na maganda yung market. Well, hindi maganda in the sense na gusto mong bumili. Siyempre, pag bibili ka, gusto mo mababa yung price earnings, di ba? Ito, yung mga companies ay namamayagpag noong time na yan. No? Ang laki ng price earnings multiple nila. Di ba ang price earnings multiple ng PSE ay usually nasa 15 to 18 yan. Hanggang 20, sige, okay pa yon. Pero umaabot na yan minsan ng 25, 30, masyadong mataas na yon. Ito nga 36 oh. Kasi nga mga ano to eh, mga companies ito na talagang hinahabol ng mga investors. And then we have the price to book. Ang price to book is a comparison of the stock market's value o yung price ng company sa kanyang book value. Yung book value, yung accounting, yung nasa assets, liabilities, ganyan. So, siyempre may book value, merong net worth yun. Diba? Kung compare mo yung asset, yung price mo, yung market value, pag sinabi nga parang market value, ito yung total price, yung share price multiplied by the outstanding shares. Tandaan niyo yun ha. Paano kinocompute ang market value? Price ng stock times the total outstanding shares. Pag multiply mo yung dalawang yun, yun yung market value, yun yung price. Divided by the total book value ng company. So, yan. So, ito asset minus liability. Kasi yung liabilities, hindi naman sa kanya talaga yan. So, parang net worth ng company. So, yung price to book nga pala, ano to eh, yung time pa ni Benjamin Graham, sa kanya iyan ang tinitingnan niya maigi. Ang tawag niya dyan yung, may tinatawag siya na cigarette butt approach. Cigarette butt. Noong araw kasi, ng mga 1920s, nagkaroon ng Great Depression sa US. No? Nagbagsakan ng market, all around the world na apektuhan kasi bagong tumaas ang market sa US, yung mga stock market sa buong mundo nagsarahan na at puntahan na lang sa US. So marami na apektuhan because of that. Ibig sabihin nagsarahan yung tipong wala na sa kanila bumibili doon, no? Nangyayari bumibili sila lahat sa US kasi ang sobrang taas talaga ang palo ng price. Biglang bumagsak. Okay? So ang nangyari doon after ng Great Depression, sumulat nga sila ng security analysis, no, na libro. Doon sinasabi niya yung tinatawag na cigarette butt approach. Cigarette butt is noong time ng depression, pag gusto magyosi ng mga tao, wala ngang ano, no, masyadong pera, wala silang trabaho. Pag nakakita sila ng sigarilyo na tinapon, no, pag sinabi cigarette butt, pinupulot nila yun, inihit nila isa, dalawang beses, tapos tapon na ulit. Yun yung tinatawag na cigarette butt. Kaya niya ginamit siya sa investment kasi ibig sabihin niyan, itong mga companies na to ay meron pang ibubugang konting puff, kaya niya binibili. Usually kasi pag mababa ang price to book mo, ibig sabihin usually nagkakaroon ng problema yan. Pero binibili niya yan kasi ang tawag doon ay parang fire sale, nagka-fire sale siya. Halimbawa, ang price to book niyan less than 1. Kaya ako tinitingnan ko yan. Ang tawag ko dyan sa mababang price to book ay screaming sale or screaming buy. Halimbawa, ang price to book niya ay less than 1, no? At nangyari yan sa akin multiple times. Lalo na kung nangyayari ito sa isang magandang company, you have to rush to sell, rush in to buy the company. There was a time in 2012, 2013 when the Mega World was so much in the issue, in the news. Everybody's talking about Mega World kasi time ito ni Corona nung siya ay nai-hearing siya, no? Tapos na-chismis na nagbibigay daw sa mga Supreme Court Justice ng mga condo unit sa Mega World. So lagi nababanggit ang Mega World, no? Dati to, nasa news to. And because of that, bagsak ang price ng mga property, lalo na yung Mega World. So syempre nakita ko yun, teka muna, bakit? Porke ba nasa news, bumaba na yung value ng property because of that. So there was a time na nag 0.55 yan, 0.6 times. Ang ibig sabihin yan, less than 1. Ibig sabihin, yung isang unit na 2 million ng halaga times 0.6, 1.2 lang ang nasa market, di ba? So ibig sabihin, cigarette butt approach yun eh. Ibig sabihin, sobrang baba niya compared sa tunay na value niya.
So usually nagda-dive in tayo diyan. True enough, after 5 months, kita mo from 1.77 pesos per share, nag 3 pesos siya, nag 4, eventually nag 5. 'Di ba? Kasi nga nakita mo yung mga companies na nagte-trade ng very low price to book. Pero hindi laging. May panahon naman na nasira ako diyan. Gawa ng ang nabili kong company, mababa ang price to book, pero ano yun, Manila Bulletin. Pero talagang mababa na kasi ang kanyang earnings. Ito yung time na siyempre hindi na nga masyado nagpaparasyon ng mga tao ng dyaryo, hindi na sila bumibili. Ang nangyayari sa kanila, bumibili na o nagbabasa na sila online, nakikinig ng news, nakikinig sa mga trending sa Facebook, sa Twitter. So hindi na masyadong nagkakaroon ng value yung physical na dyaryo. That's why bumaba na yung share price ni Manila Bulletin. Kaya naapektuhan sila. So kahit na mababa ang price to book niya, hindi rin enough yung price to book itself to know whether a company is worth buying or not. Okay? Price to sales. Ang price to sales ratio, ang price to sales ratio ay nakafocus naman from the market value of the company divided by the total sales, yung revenue ng company. Itong indicator na to is para sa akin is just an indicator for the investor to know whether yung kanyang income ay may pinanggagalingan o yung price niya ay talagang based sa isang tunay na company na nakakabenta pa naman. Kasi minsan ganito nangyayari. Ang price earnings kasi, 'di ba, net income ang tinitingnan mo diyan, no? Profit. Minsan tumataas yung net income, wala namang sales. O paano nangyayari do'n? Nagbebenta, no? Nagbo-book ng, ah, ng income katulad ng nangyari sa Enron, no? Meron silang way na ginawa kung saan nag-a-accrue sila ng net income kahit na hindi naman sila nagkakaroon ng sales. So, medyo delikado 'yun. Kaya nga tinitingnan mo rin ang price to sales. Ang price to sales, compare yung market value divided by the revenue. Ayan, revenue per share. So, puwedeng market value divided by revenue, wala na yung mga per share kasi puwedeng mag-cancel yung per share na 'yan. 'Yun. So, sa mga 'yun na ano natin, teka bigyan natin example yung price to sales. Ano ba ang tamang ano dito, more or less ang medyo makatotohanang price to sales. Kung titignan mo yung mga companies ngayon, ang price to sales nila minsan, ah, teka, I'll look at one company, 'no? Halimbawa ang company na, ah, kanina nabanggit na natin na Mega World, let's look at Mega World. Tingnan natin yung price to sales niya. And again, ano 'to, hindi porke, nakita mong mababa, sugod ka na kaagad na bili, oo. Depende sa industry, depende sa lagay ng company. So ngayon si Mega World 3.8 lang ang kanyang price niya, 'no. Siya ay Andrew Tan 'yan, 'no. Siya ay, ano ba siya, sa isang taon. 1 year return niya is negative 2.15. So, ibig sabihin 1 year ago, mataas siya. Ngayon bumaba siya ng 2%. Ang price earnings ratio niya is 9.83. O the lower the better, 'di ba? 9, ibig sabihin yan, okay yan. Kasi ang market ang average 15 to 18. Ang market natin ngayon, mababa din ang price to earnings ng market Siguro mga nasa 12. So mababa tong price earnings na 9.83. So good siya sa price earnings. Okay? Ano pa? Tingnan natin ang mga financials niya. Okay? Ang revenue, profit margin niya is 24%. O, tingnan niyo yun, example ko kanina, 24% ang net income niya, total revenue 8.3 billion, 24% ang net profit. So mataas to, maganda yung net profit margin niya. Ang debt to asset niya 23%. So ibig sabihin okay din kasi less than 50%, right? And then yung key stats, again nasa ano to guys. Ito ay nasa Bloomberg. Okay? Ang kanyang ang earnings per share niya is relative PE versus the PSEI is just 35%. So yung 9 na yan is just 35% of the market. So ibig sabihin ng market nasa 25 pala, no? Ang taas pala ng price earnings ngayon ng PSEI. Okay?
Yung price to book niya rito is 0.66. O yan, isang example na naman tayo. Talagang mababa lagi ang price to book ng Mega World, 0.66. Samantalang this company is a good company. Maganda naman yung kanyang net profit. Maganda naman yung kanyang debt to asset. And yet, ang price to book niya is 0.66. Ibig sabihin, screaming buy, no? Tapos, price to sales niya is 2.53, which is, ako nabanggit ko na ba kanina, pero kung hindi pa, usually nasa 2 to 3, or sometimes 3 to 4 ang price to sales. So, 2.53 is just within range. Basta ang mahalaga, hindi siya sobrang laki. Again, the lower the better. To. Minsan, pag nakita mo ang price to sales mo ay nasa 200, medyo magtaka ka na dyan. Ba't ang baba ng sales compared sa kanyang price? So, medyo may problema na yun. So, hindi yan dapat bilhin. So, again, yung tatlong indicators that matter ay yung tatlong to, price to earnings, the lower the better, usually 15 to 18. Depende sa market, saka depende sa rate ng treasury bonds. Basta the lower, the better. And lower than the market, the better. Tapos price to book, okay, may mga screaming buy tayo lalo na yung mga below 1, no? Kung below 1.5 okay pa din, no? Ibig sabihin isa sa mga mabababa yun, pero usually below 1 ang pinakamaganda. Ibig sabihin kasi nun, the company is selling for lesser than the net worth of the company. Hindi ko naman sinasabi na yun ang intrinsic value, but it's selling lesser than the book value. And then finally, the price to sales. Price to sales is just tells you na mayroong pinanggagalingan yung kanyang value, mayroong sales yung company at hindi siya focus lang. Okay? So ito, the lower the better then. Okay, so that's it. Thank you for listening. If you have any questions, feel free to jot down your questions there. You'll see this later when I upload this. So thanks for listening and have a great weekend. Kung hei fat choy. Ano ba sabi? Kung hei fat choy, di ba? Sabi nga daw ng mga Chinese, ang ibig sabihin daw noon ay hindi Happy New Year. Ang ibig sabihin noon ay May you be rich. Oo, hindi hindi doon ibig sabihin na Happy New Year in Chinese. So, Kung Hei Fat Chuan, ibig sabihin, may you be rich. And you will be rich by looking at the indicators that really matter. Thank you very much. Bye.